Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Nagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng taong nagtitiwala kay Jesus. Wala na Dati hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao
nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dati, hirap at masakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo nang magpuri sa Diyos. Sa Hilaga, Silangan, sa timog at sa kanluran. Sama-sama tayo nang magpuri sa Diyos. Sa Hilaga, Silangan, sa timog at sa kanluran. Ating ipagsabi at ipagpunyi na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Wala na ang dati, hirap at masakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo nang magpuri sa Diyos. Sa Hilaga, Silangan, sa timog at sa kanluran. Sama-sama tayo nang magpuri sa Diyos. Sa Hilaga o Silangan, sa timog at sa kanluran. Ating ipagsabi at ipagpunyi na si Jesus ang Panginoon. Na si Jesus ang Panginoon. Na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Good morning, Jesus! Oy, lakas na ng boses ko. Thank you, Lord. Yan tuloy. Magandang umaga, mga kapatid. Today is Friday. Umpisa na naman po ng ating weekends at nakaraan na naman ang isang buong linggo. Pa-end na ang isang buong linggo. At talaga naman pong ang dami nating dapat ipagpasalamat. Ano po? Pero bago po tayo magsimula, tayo po'y mananalangin muna. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po for this brand new day na binigay niyo na naman po sa amin. Na may dala-dala pong brand new blessings, brand new hope, Lord. Kaya po kami nagpapasalamat sa paggising namin sa umagang ito, malakas ang pangangatawan, masaya, at alam namin na provided na naman po kami sa araw na ito. Salamat po, Lord. At sa amin pong gagawin ngayong umaga ng morning devotion, pangunahan niyo po kami lahat, Lord. Ina-acknowledge po namin na kami po'y walang magagawa kung wala po kayo sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, manguna po kayo sa lahat ng gagamitin mong magsasalita. Speak through all of us, Lord, and speak to your people who are listening right now. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Okay. Dako na po tayo agad sa ating VOTD na makakikita po natin sa Romans chapter 14 verses 17. At ito po ay naumpisahan natin kahapon. At tatlo lang naman po ito. Ito ay hanggang bukas. Ang sabi po rito, for the kingdom of God is not drinking and is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. May kanta po dyan. Oh, yan yung sa atin, ano? Na ano kasi sa akin yung yung standard song na yan, righteousness, peace,
Joy in the Holy Spirit. Righteousness, peace, and joy in the Spirit. That's the kingdom of God. Sino ba yon? Ron Quinoli, ano? Oo, yan. Jomar daw. Ayan. O, yun po yung Romans 14:17. At kahapon nga po, inexplain na po sa atin kung ano po ba ang kingdom of God. Ang sabi po ni Pastor kahapon ay hindi po ito realm. It is not a place. Ang kingdom of God is the reign and rule of God. Hindi po ito lugar, mga kapatid. Na-explain na yan sa atin kahapon, ano? At dito po sa binasa natin na verse ngayon, napakadali po kasing pag binasa nyo ng buo yun, malalaman nyo po kung para saan po ito isinulat. Napakadali po kasing mag-focus ngayon sa mga external matters and neglect the main thing. And the main thing is God's kingdom, which centers po sa relasyon natin sa Kanya at sa relasyon natin sa ibang tao. Yung God's kingdom is the center of our relationship with Him and with others, and it is where He rules and we submit. Yan, yun lang po ang ating pinag-uusapan dito. Kahapon, tinalakay din ni Pastor yung righteousness. Ito pong righteousness na to ang nag-outline ng relationship natin with God. We have been forgiven of our sins, mga kapatid, and we have been placed in a right relationship with the Lord. At yung righteousness na imputed sa atin enables us to live righteously before Him all the days of our lives. Yun po ang nag-encourage sa atin, nag-enable sa atin para yung ating pamumuhay dito sa mundo ay alinsunod na po sa kalooban ng Diyos. Dahil inimpute, ano pa sa Tagalog ang inimpute? Chinarge po sa Kanya yung ating mga kasalanan. Tapos, chinarge sa atin yung righteousness na supposed to be kay Lord eh. O, kay Lord talaga yon. Kaya lang, ipinasa rin sa atin. Kaya pag tinitignan tayo ngayon ng ating Ama sa Langit, righteous po tayo dahil ang nakikita niya ay yung anak po niya. Ngayon po, habang as we continue po our series dito sa Romans 14:17, we're going to take time today po to talk about the peace, to look at the peace of God na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Ang tanong ko po sa inyo, where have you been running to for peace? Saan po kayo pumupunta pag gusto niyo ng kapayapaan? Sa Boracay? Na ngayon ay sarado? Bukas na? Oo. Pumupunta ba kayo sa mga resort? Pumupunta ba kayo sa mga mall? Na ngayon ay bukas na rin pero nagsarado. 'Di ba? Marami po ang mga suggestion na sasabihin sa inyo na nai-stress ka na, wala ka ng peace. Kailangan magbakasyon ka, mag-ibang bansa ka, maganon. Pero alam niyo po, ay only temporary. Dahil hindi po yan ang lugar na matatagpuan natin ang peace na pinag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pag tinanong ka, ano ba ang ibig sabihin ng peace? Sabi nung iba, absence of troubles daw. So kung ang peace mo ay nakabase lamang doon sa definition na yon, absence of troubles, hindi po pwedeng maging absent ang trouble. Kasi lagi pong present yan sa buhay natin. Because we live in a troubled world. Kaya, kung yan ang definition mo ng peace, malabo nga pong magkaroon ka ng peace. Dahil there is trouble everywhere. So, yan po ang definition ng mundo. Pero ano ba talaga ang definition ng Christian dito? Isa pa pong tanong, how much peace have you had lately? 50%? 75%? Ilang percent po ang peace na meron ka lately? Lalo na ngayon sa panahon natin, napakahirap po hagilapin nitong peace na ito, ang sabi ng marami. Kasi hindi ka pwedeng lumabas
mawawalan ka ng peace. Dahil maya't maya, iniisip mo, baka magkaroon ako ng COVID, baka makakuha ako ng COVID. Hindi ka lumalabas ng bahay. Pag sa loob ka naman ng bahay, ang sabi ng iba, lalo naman daw hindi magkaroon ng peace. Bakit? Nandyan daw yung asawa niya. Nandyan daw yung anak niya. Di ba? Ang gulo-gulo daw sa bahay. So how much peace have you had lately, mga kapatid? Nagigising pa rin po ba kayo ngayong mga panahon na ito, na paggising mo sa umaga, napakaganda ng iyong hope na everything will be alright sa araw na ito? Lahat po yung mga tanong ko na yan ay may kinalaman sa kapayapaan na pag-uusapan natin ngayon. Kailangan po lahat natin ng peace in this chaotic world kasi talagang magulo ang mundo. Kaya nga 'di ba, yung mga Miss Universe pag tinanong mo, ano yung question nila na ang laging sagot ay pang Miss Universe? Ano ang wish mo? Ayan. Ano ang wish mo at gusto mong magkaroon ng buong mundo? 'Di ba laging sinasagot? World peace. Pang Miss Universe na sagot, world peace. Kasi parang mahirap nga siyang makita. Kaya ang wini-wish nila ay magkaroon ng world peace. And thankfully mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, alam na alam natin that the Lord we serve has an abundance of peace. At He willingly wants to lavish us. Lavish. Yung peace na gusto niyang ibigay sa atin ay labis. Lavish. Pag sinabi mong lavish, He wants to give it to us generously. So He wants to lavish us with this peace na pinag-uusapan natin. Ang definition ng peace sa isang Christian is calmness in the midst. Hindi po to calmness o quietness na sa gitna ng walang trouble. Hindi po yun. Definition ng mundo yon. Pero ang definition po dito sa Christian world ay calmness in the midst of turbulence or in the midst of troubles. So, hindi kailangang mawala ang trouble para ka magkaroon ng peace. Kasi hindi yan mawawala, mga kapatid. So, ang peace po is a commodity that can only be found in your relationship with the Lord, the giver of peace. Yan ang kapayapaan na gusto nating lahat na magkaroon. Ito po ay hindi nakabase sa mga chances and changes in life. Ang kapayapaan na gustong ipagkaloob sa atin ng Diyos, sabi niya, di ba, na sa John 14:27, ang gusto niyang ipagkaloob sa ating kapayapaan ay kapayapaan na hindi kagaya ng sa mundo. Ito ay kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Yun po ang peace na pinag-uusapan natin. So, kung yun ang peace na pinag-uusapan natin, calmness in the midst of trouble, the world cannot offer us this peace. Why? Because it has nothing, mga kapatid. Ang mundo ay walang mga bagay in which we can place our hope, our trust, and security. Ulitin ko ha, ito pong peace na pinag-uusapan natin can only be found in God. The world cannot offer it to you because there is nothing in this world that you can put your hope, your trust, and your security. Bakit kamo? Kingdoms come and go. 'Di ba? Ang mga dynasties come and go. 'Di ba? Ilan na bang dynasties ang nagkaroon ng China? May natatandaan ko, may Ming dynasty, may yun lang pala. Kingdoms come and go. Kaya nga sabi nung awitin natin, where are all those kingdoms now? Where are all those dynasties now? Where are all those empires? Gone forever. But the kingdom of the Almighty lives on forever.
So yun lang ang nagli-lives forever, the kingdom of God. Mawawala ang mga kingdoms, mga kapatid. Ang mga leaders, they move in and out of power. 'Di ba? Sa ilang taon ba ang ating sa presidency ngayon? 6. After 6 years, mawawala, hindi na natin alam kung mananalo pa yung present president natin or may iba na namang papasok. So they come and go. Ang mga binavalue ng society ay nagbabago, mga kapatid. Ang only constant in this world is God. Kaya, sa Kanya mo lamang pwedeng ilagay ang iyong mga pag-asa, ang iyong tiwala, at ang seguridad sa buhay mo. Kasi, He alone is the one that is constant in this world. Kay Lord lamang. The Creator, Sustainer, and Lord of all. So, itong peace na pinag-uusapan natin po na ito comes from placing your hope and trust in God alone. Sa Psalm 34:14 din, mga kapatid, ang sabi doon, seek peace and pursue it. Ang pinag-uusapan po natin dito sa Psalm 34 na to, nire-remind po tayo na ang kapayapaan does not naturally comes to us. You have to seek and pursue it. Kasi alam nyo, paggising mo pa lamang sa umaga at nakita mo na wala ng kape, you are a coffee person, mawawala na agad ang kapayapaan mo. Pagpunta mo sa trabaho mo, nakita mo, wala pa lahat yung mga kasamahan mo, magta-time na. Hello? Nakakawala ng kapayapaan kasi nakakataranta. Kaya ang dali lang pong mawala ng kapayapaan na ito. Ang dali-daling nakawin po nito sa atin, mga kapatid. Sobrang dali. Kaya we have to seek it and pursue it. Diba, mga kapatid? Kailangan mo to. You have to choose. Kailangan mong piliin. This is a deliberate effort on our part to pursue peace and seek it. Dahil kung hindi, sa maghapon na ito ay hindi mo siya mahahanap. Maraming mga tao, ang akala din po, ang peace may experience mo lamang pag wala ka na sa mundo. Kaya nga you are resting in peace pag wala ka na sa mundo. Kaya siguro nakalagay sa mga puntod, RIP. You think if you have not known the Lord while you are living here on earth, can you rest in peace? Parang nga hindi nag-a-apply yung RIP na yun no? Restless in peace. So tama, pwede rin nga. Galing ni Tane Pwede rin pala, nag-a-apply din ng RIP. Pero iba ang ibig sabihin. Restless, not in peace You cannot be restless in peace You can only rest in peace. So, ang RIP na yun ay nag-a-apply lamang doon sa mga nakaunawa at nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi yung peace na pinag-uusapan natin can only be found in Christ. So, in God alone. Hindi nga pala applicable yung rest in peace na yun. So maraming mga tao, sabi nila magkakaroon ka lamang talaga ng totoong rest kapag nawala ka na sa mundo na ito. Hindi po. Ang sabi po sa Isaiah 26, ano natin ito? Memory verse, di ba? You will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you because he trusts you. So, hindi mo kailangang hintayin na mawala ka sa mundo na ito bago mo ma-experience ang peace na gustong iparanas sa atin ng Panginoon. You can experience it habang ikaw ay nandito. Ano lamang ang kailangan mong gawin? Ang sabi doon, whose mind stayed on you because he trusts you. So, pwede po natin na ma-experience yung peace na ito na pinag-uusapan natin habang tayo'y nabubuhay sa mundo. Dahil itong peace na ito, ang perfect peace na sinasabi dito sa Isaiah 26:3-4, is an all-embracing peace. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi mong all-embracing peace, hindi mo kailangang mawala ang trouble bago mo siya ma-experience.
Ito po ay na-experience mo at binibigay ng Diyos sa atin na nagbibigay ng kalakasan internally to face whatever comes our way externally. So, itong peace na ito po ay internal, ito ay strength internally na binibigay ng ating Panginoon to face whatever comes or whatever trouble we may face externally. Kaya ito yung perfect peace na sinasabi. John 14:27 sabi, "Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Ang sabi dito, hindi sinasabi dito ni Lord na we won't have trouble. Sabi nga niya do not let your hearts be troubled kasi talagang ang mundo ay talaga pong bibigyan ka ng lahat ng kinds of trouble. Pero hanggat ang peace na ito ay nasa sa iyo, okay lang yun. So, this doesn't mean po that our circumstances will feel peaceful. Hindi. Hindi mo kailangan hintayin yun. Naalala ko yung definition ng peace dun sa yung mga paintings. Di ba? Yung ibon ang nanalo na habang rumaragasa ang tubig, tumutwit-twit-twit-twit siya. Ganun ang sinasabi rito. Habang dating ang mga problema, kalmado ka lang dahil alam mo, gawain ng Diyos na ayusin yan. Hindi ko yan gawain. Yun. So it doesn't mean also na yung mga relationship troubles natin and hardships will suddenly get better. Hindi po, wala rin pa nga kung ganun. Although it will get better, pero suddenly, mukhang hindi rin. Di ba? Nor does it mean na yung prayers natin masasagot immediately. Hindi rin po. May mga prayers na hinihintay po. Ang ibig sabihin po rito ay yung kaisipan mo ay steady sa truth, sa salita ng Diyos. At kaya niyang i-overrun lahat ng mga kaisipan na puro takot, anxiety, at pati yung mga worst case scenario, kayang i-overrun ng peace na ito na binibigay sa iyo ng Diyos. So mga kapatid, inuulit-ulit ko lagi to. This peace that we are talking about can only be found in God alone. Kaya, kung gusto mo ng kapayapaan na ito na sinasabi dito sa ating verse for today, lumapit ka kay Lord. Sabi nga ni Mother, tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Tanggapin mo si Lord para ma-experience mo to. Kasi po mga kapatid, kung merong unshakable kingdom, there is also an unshakable peace. At ang unshakable peace na to comes from knowing God and trusting Him with every details of your life. So, no matter mga kapatid what you are going through, if you have this peace na pinag-uusapan natin ngayon na binibigay sa atin ng ating Panginoon, para kang ibon na habang ikaw ay nandoon sa ilalim ng falls, rumaragasa ang tubig, nababasa ka pa nga ng lahat ng mga problema, dinadaanan ka, pero nakakaya mo pa ring humuni-huni. Ang ibig sabihin, kaya mo pa ring magpuri kay Lord kahit na rumaragasan na yung mga problema sa buhay mo. Yan ang peace na inaalok sa atin. It's up to you if you want to accept it or not. But if you are a wise person, you will accept it. Amen. Thank you, Lord. Yan. So bukas po, may natitira pa tayong isa. So righteousness, peace. Ang bukas, gustong-gusto nating lahat to. Joy in the Holy Spirit. At abangan ninyo po yan bukas. Okay. At ngayon po, sa umagang ito ay may inaalala po tayong, ito ay common denominator nating lahat na importanteng tao sa buhay natin. As Christians, mga kapatid. As Christians, she was an important person sa ating salvation. Kaya sa araw na ito ay inaalala po natin ang ating Mami Ligaya. Dahil today po is her 12th year. Kasi 2008. So it's her 12th year death anniversary. Kaya ayun. Kanina nakita ko yung picture ng Mami, umagang-umaga no? Tapos alam nyo, pagka yung picture,
pinost nyo ba? Post mo nga yung picture, nakapost. Pag tinitingnan nyo yung picture na hindi ba parang nakatingin sa'yo? Eh kanina tinitingnan ko, kaya sabi ko, mami, oh. Tapos napa-thank you tuloy ako sa kanya. Sabi ko, Me, thank you for loving me as your own daughter. Kaninang umaga, so naalala ko lang ang kanta niyang madami. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Yan. Hindi sa kanya yata yan? Kanya yan? Ang hindi. Yan. So, alalahanin natin ang ating mamiligaya dahil lahat po tayo ay makakapagsabi na napakalaki ng naging part niya sa ating spiritual life. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Dakila si Yahweh, sa kanya ko magtitiwala. Walang kupas ang kanyang pagmamahal. Dakila si Yahweh, sa kanya ko magtitiwala. Walang kupas ang kanyang pagmamahal. Ayan. Thank you, Lord. So, makakonsider natin na ito ang 12th year birthday ng Mame in Heaven. Kaya, speaking of birthday, marami tayong may birthday ngayon, mga kapatid. Batiin din natin ang ating mga kapatiran na meron naman pong birthday ngayon. Unang-una nating babatiin si Minister Dodi Balanggit. Happy birthday, Minister Dodi! Birthday din ngayon ni Cromwell Batalier. Wow, dami tayong may birthday ha. Happy birthday din kay Sister Weng Kawilan ng ating Makati area, West area. Kay Nins Akayan. Happy birthday, Nins! Birthday din ni Brother Nap Quinto na nasa Amerika at si Brother Ronnie Cruz na nasa Amerika din. Happy birthday din kay Sister Marifel Marfa ng ating Project 4 Prayer Group. Birthday din ngayon ni Renedith Cruz na anak ni Sister Judith. And today is Brother Scott Glover's birthday na nasa Canada. Canada? Oh, Australia. Okay, Brother Scott Glover, happy birthday. And wedding, asawa ni Tina. Oo, inaanak ko yun. Oh, ninang here, Brother Scott. Happy wedding anniversary din kay Sister Chai and Brother Nestor Dalusong. And belated wedding anniversary kay Sister Ana Cristal and Brother Edgar Martin. Batiin natin sila, Sister Jam. Martin. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday
Happy birthday mga kapatid! Thank you, Lord. Celebrate your special day today with your loved ones. Dahil iyan po ay tanda na napakabait ng Diyos sa atin at binigyan na naman po tayo ng panibagong taon para makapaglingkod sa Kanya. Reminder lang po yun para makapaglingkod sa Kanya. Ha? Kaya po tayo binibigyan ng Panginoon ng another year to serve Him and to give glory to His name. Not for anything else, ha, mga kapatid. Kaya, pag binigyan tayo ng another year, maglingkod tayo kay Lord. Ngayon naman po, dako tayo sa ating memory verse of the week. Ito po ay Psalm 145, verse 18. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and lifts everyone who calls upon the name of the Lord. Psalm 145:18. Natatandaan niyo po ba ang ating mga memory verses, mga kapatid? Sa awitin muna. Philippians 1:6. I'm confident of this very thing. Confident of this very thing. That He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Yan. Philippians 1:6. Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Ayan. Nabuo na natin? Pero pa. Psalm 23. Psalm 23 verse 6. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever, amen. Forever and ever, amen. Psalm 119 verse 11. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against. Di naririnig ba yung keyboard ni Arnold? Oh Lord, di naririnig, ganon. Dinig? Ayan. So yun po yung mga memory verses natin na may kalakip na awitin. O may time tayo. Reviewin natin yung ating mga memory verses na walang awitin. Proverbs 3 verses 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Matthew 4:4, it is written,
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you because he trusts you. John 14:6, and he said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mark 5:34, and he said to her, daughter, nag-pause ako ha? And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ephesians 6:10, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts, neither your ways my ways, says the Lord. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Romans 10:17, uy, nag-isip ako ng pangalawa dyan ah. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Okay na? Natatanda ako ba pala? Thank you, Lord. May milk tea ba ako uli? Thank you, Lord, mga kapatid. Ano? Pag inuulit-ulit po natin yan lagi, hindi na yan mawawala sa atin. So, naka-15 na tayo. 15 weeks na at 15 na ang ating memory verses. Alam nyo, ano yan? Monumental for me. 15. Kasi, bihira yan. Ngayon lang ako naka-memorize ng 15, mga kapatid. Okay. Meron ba tayong mga ano? Yung hitback natin, kinanta na natin kanina. Nakadalawa na nga tayo ng hitback. At darako na ngayon tayo. Okay, last na to mga kapatid ha, na pag-awit ninyo sa mga new songs of the month natin. Because after next week, kasi next week anniversary natin. So wala muna tayong new song. Sa isang linggo, meron na tayong bagong song. At napakaganda nito mga kapatid. Matutuwa yung mga medyo senior. Maski hindi senior kasi parang bossa, di ba? Ayan. Abangan nyo po yan next week. But for this week, ito na po ang ating second to the last na aawit sa ating mga new songs. At ito po, for today, ay ibibigay po ng ating kapatid na si Sister Zara Abanilla ng ating Laia Outreach. You have conquered death on the cross. You died for our sins. You lived yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lived yourself way up high. You rose again, went up to heaven.
for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymn, worship and praise are due to Him. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymn, worship and praise, worship and praise, worship and praise the risen King. Thank you, Lord, sa ating kapatid na si Sister Zara. Ayan. From Laia. At lumapit pa talaga si Pastor sa screen. You know why? Idea po niya yan. Thank you, Lord, sa ating mga kapatid muli sa Laia. Ayan. Thank you, Lord. Masaya yung mga recording. Kaya po mga kapatid, no, nakita niyo po, kaya kami pumupunta sa mga lugar para naman po yung offering natin kay Lord, talagang maganda, no mga kapatid. Nakakatuwa po yun kasi nakakatuwang i-shoot yung sina Sister Sara, sila Jerling, yung mga taga-Laia. Kasi yung kanyang stool, di ba, yung may stool siya. So yung kamay mo, ganyan lang wag lalampas kasi hindi totoo yung stool natin. Sabi niya, Sister, pwede po ba akong magtaas ng kamay? Sabi ko, hindi, kasi hindi mo na mababalik yan sa pwesto. Sabi namin, sige, pwede kang magtaas ng kamay, pero hindi mo na siya ibabalik sa pagkaganyan. Kaya kung napansin nyo, let us sing for the glory of the King. Ayan. Thank you, Lord. At kaya po sila enjoy na enjoy at kami rin naman enjoy na enjoy. Kahit anong paggawa namin sa kanila doon, sinusunod nila, mga kapatid. May mga pa yan, marami pa kayong aabangan dyan na mga mga paek-ek namin doon. Ano yun, mga words naming mga mga bata. Oo, thank you Lord. Sister Zara, maraming salamat sa iyong awitin. Sa araw na ito po, sige na nga po mga kapatid, ibibigay ko na po ngayon kay Pastor ang entablado para po, since today is Family Day, Friday, it's Family Day. Let us welcome the Villanueva family from our San Pablo Outreach. Good morning, Jesus! Hallelujah! Magandang umaga, Coffee Family, at sa lahat ng news at yung mga kapatiran natin sa ibang dako ng daigdig. Andito ako ngayon sa San Pablo at kasama ko itong anak ni Brother Porong, Sister Eva. Nagkaroon kami ng pagkakataon. Mahirap mahuli to si Brother doon. Kaya wala na siya ngayong kawala. At siya, pati family niya,
At alam ko na mga mamayang konti, kilala niyo si Nicole, yung ating umaawit na maraming nagre-request sa atin at kasama natin ngayon. Brother Don, mga kapatiran, bati ka naman. Thank you, Brother Alex, sa pagkakataon po na pinagkaloob nyo sa akin at sa aking pamilya na kasama ko nga ngayon. Thank you, Lord po. Amen. Si Sister Sylvia. Oo. Good morning, Jesus! Good morning, mga kapatid! Amen. Meron ka bang gustong batiin? Yung mga kapatid mo, kamag-anak mo, alam ko naman na silang lahat ay by God's grace, ano, ha? Ayun po, yung mga kapatid ko dyan sa Bacolod, yun, kung nanonood sila ngayon. Yan, Bacolod. Naku, si Lola Ched, meron siyang kapatid dyan sa Bacolod, ano, ha? Oh, mga taga Bacolod, San Pablo, Los Baños, at sa lahat ng ating mga outreaches. Ito yung kanyang yung ating mga aawit, worshiper kay Lord to. Nako, ito, pag narinig nyo ang boses nito, makakatulog kayo. Para kayong hiniheli-heli kay Lord, ano ha? Ibig kong sabihin, nakaka-impart, nakaka-edify. Mamayang konti, maririnig nyo. Sister Nicole, bati ka naman sa mga kapatiran. Ayan. Good morning, Jesus po. Kapranggot naman to. Oo. Brother, ganong katagal ka na ba nandito sa Panginoon Diyos? Kung matatandaan mo lang. Sa natatandaan ko po, Brother Alex, kami naman po ay parang dala ng aming magulang dito Okay. sa fellowship. Nauna po ang mother ko, pero ang panahon na yun po ay ako ata ay graduating from high school, 1989. Kung tagal na pala. Tapos, mag-going college po kami noon. Tapos ay bit-bit niya nga po kami na parang, kumbaga, captured audience. Aha. Sino-sino ba kayong magkakapatid na nandito sa Panginoon Diyos? Tatlo po kami, magkapatid. Ang aking si Ate Kay at ako na pangalawa at pong itong si Vera. Ayan, ako si Sister Vera, ano rin yan. Nung unang panahon pa, siya na yung ating umaawit sa Panginoon Diyos. Ano. Sa BIR ka ba, hindi? Nagtatrabaho? Noon? Opo. Doon Hanggang po. ngayon? Hanggang ngayon naman po. Sa BIR. Hallelujah. Bago ko muna kausapin si Sister Sylvia at saka Nicole, noong tayo'y nandito sa Panginoon Diyos, sila Sister Choli pa, Sister Nori, alam kong mga kapatid ng mami mo. Ano ba yung salitang tumimo sa puso mo? Napakadami, Brother Alex. Kasi nga, nag-umpisa po kami ng bata, medyo going college nga kami. Ako, personally, naging parang panghawak ko ang maraming salita mula sa kawikaan. Kawikaan. Kasi yun po yung, kumbaga, paalala halos ang mga nadoon at kami nga ay magmamaynila. Kaya parang tamang-tama ng mga words po doon. Isa na yon yung sinasabi na, my son, take care of education because it is your life. Ewan ko na lang po kung anong Yung pay eksakto. attention, tama. Ayan na. Balita ko, paborito mo rin daw yung Roma. Opo, yung Romans 8:28, yun po ay isa na sa talagang pinanghahawakan ko hanggang sa ngayon. Kung tutuusin, yun nga ho ang nakalagay sa aking Facebook account. Gusto mo bang masahin sa ating mga kapatid? Opo, yun po yung we know that in all things God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Ayan. Ano ba ang yung parabagang
Sabi mo nga, yan yung parang naging buhay sa buhay mo. Meron ka bang mga gustong maibahagi sa ating kapatiran kung paano yung salita mo na nag-work in your life? Kahit mga ilang insidente lang, alam ko na madami no? Oo, madami. Isa siguro po masabi ko kasi ay yung mga event na parang yung iba ay magaan, yung iba ay mabigat, pero lahat ng yon parang kumbaga sa cake na merong maalat, may matamis, tapos pinaghalo-halo. Parang spice of life. Oo, naging ano siya, nag-work out for a better result. Kaya, Amen. Kaya nga mga kapatid, sabi doon, for in all things, o hindi lang something pala, no? Even ups and down. Ang pinaka, alam mo, nung yung kunin si daddy mo, di ba? Nag-usap tayo doon sa may parking. Alam ko, yan yung pinaka, yung lowest point mo eh. Naalala mo ba yun nung hinatid mo kami doon sa park? Kasi si Brother Porong, nako, yan po yung tumutula palagi. Pag nakita ko yung, Brother Porong, wala ka bang salita dyan? Itula mo naman. Naki-Lord na. Naalala mo, alam ko naman na yun na nga yun, sabi mo nga na bagamat medyo talagang madamdamin. Ano? Amen. Pero sabi mo nga, in all things, God works together for good to those who love Him and are called according to His purpose. So tayo na nagmamahal kay Lord at tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos, itong salitang ito ay nakiklaim na ipapamuhay, ano, brother? Amen. Amen. Brother, punta naman ako sa misis mo. Saan ba kayo nagkakilala? Pwede ba yun? Pwede ba yung mga... hindi, ilang taon na ba kayong mag-asawa, brother? 17? Opo, 17. Mukhang ang tipid mo naman. 17 years po. 17 years, brother. Sister Sylvia, isa lang. Bakit isa? Hindi naman sa nangingil. Nagkakilala kami doon sa review center kasi nagre-review siya ng board noon sa PSBA. Nag-review din po ako. Bali, nagkaklase po kami doon sa isang subject namin. Doon kami nagkakilala. Alam ko, meron ka ring life verse eh. Opo, Gusto mo bang ibahagi sa ating mga kapatiran? Yung verse ko po ngayong babasahin ay yung na-encounter namin ngayong pandemic. Basahin ko po muna. Ha? Tatlo po. Si Nicole po ay second. Ang namin, yung panganay namin si Matthew ay grade 11 na. Sorry, kasi lagi ko Active din siya nakikita, dati. si Nicole lang Oo, nakikita ko, kaya akala ko isa. Tatlo pala. Opo, Sorry. Tatlo po sila. Yung bunso po namin ay active din po sa CSM. Minsan, nagtuturo po siya sa ganun Youth pala. R. Po. Glory to God naman po. Ang word po ni Lord sa akin nung pandemic sa aming pamilya ay sa 2 Chronicles chapter 7 verse 15. Now mine eyes shall be open and my ears attend unto the prayer that is made in this place. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi bago po mag-pandemic, yung family po namin, parang ang bonding time po namin yun everyday. Kasi mga bata, pumapasok yung time. Bago kami matulog, meron po kaming corporate prayer. Tapos may declaration of faith kami na natuto kami doon kay Pastor Romy, glory to God. Natuto din yung mga bata. Tapos nung time na yon, ng pandemic na nga po, sabi namin, pinag-usapan namin ni Ronald, bakit nga baga tayo ay nagko-corporate prayer na lang, hindi okay kaya gawin na lang nating mag-prayer meeting tayo kasi 'di ba po wala nang prayer meeting sa mga area, nanonood na lang po kami sa FB Live everyday. Sabi ko ay ganoon na lang kaya ang gawin natin.
nag-start po kami nung March 2020 nga po, nung pandemic. Kami lang po, si Ronald, ako, tas yung 3 naming anak. Nang bandang nang bandang huli po ay may na-encourage po kami doon sa amin, sa area. Na-encourage namin si Nanay Eva na umattend. E di nadagdagan po ang aming, yung aming participants doon. Ang ginagawa po namin, ang mga nag-word everyday, yung 3 po naming anak. Si Matthew, si Nicole, si Benedict. Tapos ako po yung worship leader. Po kami, mag-opening prayer, si Nanay Eva. O siya, opening prayer. Ako yung mag-worship leader, 2 praising song, 2 worship song. Pagkatapos, ang 3 bata, mag-word. Tapos reflection nila. Tapos pagkatapos nun, yung reflection, ang mag-expand ng word, may mga word sila, may mga sarili silang reflection, ang mag-expand ng word nila, si Daddy. Kasi tawag namin dito LPT, Licensed Professional Teacher. Expand mo yung word. Nakakatuwa po kami kasi parang nang kakagano namin everyday, may na-encourage po ulit kami. Si Ate Kay, nakijoin na rin po sa amin. Kasi lagi po natutulog yun pagdating ng mga prayer meeting namin. Na-encourage din siya. Sumali na siya sa amin, dinadagdagan na yung aming participants. No? Later, may nadagdag ulit sa amin, 2 bata. 2 bata. Yung anak ni Vera, na 6 years old, saka 5 years old, nakijoin na rin sa amin, si Ashley at saka si Israela. Kaya glory to God po, kasi sabi ko na parang na lumalalim yung pagkakilala mo sa Lord, pati rin po sa mga bata. Glory to God po, kasi nagagamit sila sa school. Kagaya yung panganay ko po kasi sa UP Rural, yung anak ko panganay. Tapos, nagagamit din siya sa school. Bago siya may mga test sila, nagpipray silang ang gina-encourage niya yung mga klase niya, i-pray muna tayo para mataas ang score natin. Lagi silang ganon. Tapos yung si Nicole naman, sa school, sa Laguna College naman siya, nababansagan nga daw siya sa school nila na sabi, Mami, bakit ang tawag ng mga kaklase ko sa akin ay banal? Sabi ko, bakit naman? Kasi sila po nagmumurahan pag mag-iimik po sila ng mura. Ako po hindi nakikijoin, tapos tumatalikod, tapos tatawagin ako, ayan na kaklase nating banal. Kasi sabi ko, glory to God. Ibig sabihin, hindi ka nakikijoin sa makamundo. Kasi yung mga teenagers po ngayon, di ba po, iba yung mga teenagers natin, mga imik, mga kung ano-ano. Pero sabi ko nga, tayo ay guided ng Word of God. Kumbaga tayo salamin Kung ano yung nakikita ng kapwa natin, sasabihin, ay, Kristiyano siya, imik naman ng imik na hindi maganda. Kaya sabi ko nga, maging modelo ka sa mga kaklase mo na ikaw ay Kristiyano. Tapos ako natutuwa din po kasi pag may mga activities sila sa school, kagaya ngayon, di ba online class, lagi siyang sinasabi ang teacher niya, mag-lead ng prayer si Nicole na. Lagi siyang ginaganon sa school. Tapos si Benedict ko po sa San Pablo Science, yung bunso. Lagi siyang nag-lead ng prayer sa school din. Kasi naririnig ko siya sa online class nila. Sabi ko, Benedict, bakit ikaw laging tinatawag ng teacher mo na bago mag-klase, nag-opening prayer sila? Tapos sabi ko, ikaw baga lagi pinapa-pray ng teacher mo? Opo. Kaya sabi ko, kinakwento ko nga sa mother-in-law ko, sabi ko kay Nanay Eva, na glory to God po, kasi yung mga bata pa sila, natututo sila, tapos alam mo yung confident nila sa sarili nila, na-expose sila sa Word of God. Kung may mga pagkakataon man na nakaka-encounter sila ng yung failures, nakakabalik ka agad sa Panginoon kasi sabi, hingi ka ng word kay Lord, ipag-pray mo lang na sinasabi ko. Tapos si Matthew kasi, ang grades niya minsan mataas, minsan kasi nasa honor, tapos matagal sa honor, babalik sa honor. Tapos sabihin ko, maging consistent ka kasi, lagi kang mag-pray kay Lord kung ano talagang heart desire mo. Sa ngayon po ay senior high school na siya. Tinatanong ko nga siya, sabi ko, anak, kinukuha ka rin ba sa school para mag-lead ng prayer? Sa online class, sabi, hindi kami nagpe-pray. Kaya sabi ko, iba talaga school mo, anak. Talagang mga puhunan ay talino lang, pero yung
alam mo yon, iba yung iba yung Mga bata Nako. na na-train ng Word of God. Opo. Nakakatuwa po kasi 'di ba po si Sister Shane ang teacher nila. Sa kakunti lang ang uma-attend sa may sa kanilang virtual. Linggo-linggo, silang tatlo lang nagsasalita ng, alam mo yun, sinong magwo-word, sinong mag-opening prayer, sino magtuturo ngayon dahil ang teacher, sino magti-teacher, yun. Glory to God po. Kaya sabi ko nga talaga, pag nasa Panginoon ka dito sa ating gawain, wala pong nasasayang sa Panginoon. May mga na-encounter man sila, kasi yung anak ko nga panganay, senior high na, tas gusto mag-medicine. Dinidiscourage namin ni Ronald, huwag ka mag-medicine kasi maraming nga ngayon yung COVID. Ikaw ang frontliner. Sabi niya, mas kailangan daw siya. Mas kailangan daw siya ngayon sa community kasi nga daw nagsushort na yung nagsushort na daw yung mga frontliners. Kahit anong sabi namin ni daddy niya, tapos sabi ipag-pray, hindi po nagbabago ang mind niya. Kasi sabi niya, napag-pray na daw niya kay Lord at nabigyan na daw siya ni Lord ng word. Kaya sabi nga ni Ronald, di kung saan ka masaya, suportahan ta ka kasi wala naman po kami magawa. Kaya papuri pa sa salamat po ang ibinabalik namin sa Panginoon. Wala po talagang nasasayang pag kay Lord ka. Yung mga bata, nakakatuwa po. Pag sinabing, oy, ikaw mag-lead ng prayer, alam mo yon, sa school nila walang may gustong mag-lead ng prayer kasi hindi daw marunong Pero pag kay Lord ka, on the spot, kagaya ngayon dito, unprepared po kami kasi ang purpose lang po namin, samahan si Nicole po recording, tapos nandito po kami ngayon. Kaya, papuri pa sa salamat po ang binabalik ko sa Panginoon. Thank you, Lord. Amen. So, ngayong pandemic, alam ko marami sa atin sa Comfy Family, nagkaroon sila ng prayer meeting sa kanilang tahanan, kasama ang mga anak, mga kamag-anak. Glory to God. Yan naman talaga, di ba, Brother Don, yung sabi mo na seek ye first? Opo. Sige nga, basahin mo nga yung sinasabi mo sa akin kanina sa Matthew 6:33. Yun nga, brother. Yun po yung, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan, naganap sa family mo ngayon na sinisik talaga si Lord. Inuuna, binibigyan ng priority. Alam mo si Sister Nicole, meron ka ditong awitin Pero bago mo awitin, kamustahin mo naman yung mga kasamahan mo sa CSM. Ayan. Ito, Sister Nicole, batiin mo naman sila. Ano po? Hello po dun sa lagi po, sa mga kasama po namin sa CSM po, yung lagi po tuwing Sunday, sina Ate Shane po, si Ate Bea, si Ate Isa, tapos yung mga kapatid ko po na nasa bahay po ngayon. Tapos po, yung mga iba pa pong nasama po sa, po namin, Youth Arp. Amen. Ay, oo daw. Merong mga nagtatanong sa ating mga audience. Ano daw ang feeling mo kung yung nangyayari sa bahay nyo, ganun ang nagaganap, yung shiner ng mami mo? How do you feel about yung mga schoolmates mo? Nagkaroon ka ba ng... Alam ko, wala ka naman peer pressure How does it feel to be in an environment na sabihin natin, sabi nga ng mami mo, makamundo? Sa akin po ay, nung sinabi nga po ni Mami na dahil po hindi po ako masyadong po dun sa mga kaklase ko po, na tinatawagan nga po nila akong banal po, minsan pa po, Mama Mary daw po. Kasi po, ako po kasi yung ginamit po nila nung nag-play po kami nung crucifixion po ni Lord, tapos ako po dun si Mama Mary. Tapos po, ayun lang po, okay, minsan po ay hindi naman po sa nagpa-proud po ako na tinatawag po nila ako na ganun. Pero parang nawi-weirdan din po kasi bakit mo akong tatawagin na banal hindi naman po yung ako po na sobrang... Kasi po nag-make din po ako na mistakes po kasi lahat po tayo hindi po perfect. Hindi perfect. Pero alam mo, Sister Nicole, di ba sa English yung banal, holy, or holiness?
ang definition kasi ng holiness sa Bible, hagios. It is to be separated from the world, separated from sin, and consecrated to God. So, possible. Kasi, ang isip kasi ng mga tao, ang banal, nasa langit. Hindi. Kasi, holy or being holy is to be separated from the world. Eh, hindi ka naman to umaayon sa takbo ng mundo. To be separated from sin. Knowledgeable ka naman na tinanggap mo si Jesus Christ, maliit ka pa, alam mo na inako si Jesus Christ na ang umako sa ating kasalanan. So separated ka na sa kasalanan. Kasi wala namang kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil tinapos na ni Lord yan. Pero yung mga tukso laging nandyan. To be holy is to be separated from the world, to be separated from sin. Knowledgeable ka naman sa Word of God by God's grace. And finally, ikaw ngayon yung laging ginagamit ni Lord sa ating pag-awit. So, consecrated to God's service. So, pag sinabi kang, andyan si Banal, thank you, Lord. Kasi nakikita sa iyo yung tunay na pagkakristyano. Would you like to render us a song? Ayan, Lord, please. Lord, I am nothing without you. Teach me, oh Lord, to do your will, for you are my hope. You are my strength, and I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His right truthfulness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Tamo, sabi ko sa'yo, makakatulog ako eh. Nung kanina, nakapikit na ako. Medyo nakakaingit naman, brother, ha? Di ba si Macho kumakanta rin? Oo, parang nung maliit yun na. Sorry, kala ko isa lang. Nang si Macho nga pala, kumakanta rin. Opo, pati po yung bunso, si Benedict yun. Pero si Tatay Porong, may paboritong kanta. Alam na alam mo to eh, no? Awitin namin, mga kapatid, yung paborito ng daddy mo. Noel, kakantayin namin, ha? Yan. O, ready? The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in him all the way. Though he fall, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in His hand. In His hand, in His hand, for the Lord upholdeth him in His hand. Though he fall, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in His hand.
Nako, ang bilis ng oras. Alam ko, sa mga susunod na pagkakataon, yung sila Sister Nori nga, akala ko pupunta ngayon eh. Mga kapatid, ang bilis ng oras. 5 minutes pa ba? Gusto ko... any final message sa mga kapatiran, Brother Don? Ang akin lang pong patuloy na panalangin ay ang una, siyempre lahat po tayo ay mapapunta sa magandang kalagayan, malayo sa anuman na banta, lalo na nitong ating hinaharap na COVID-19. Tayo po ay maligtas dito at saka ang manatili ang magandang buhay sa bawat isa, na maganap po ang mga magagandang bagay, magagandang mga pangyayari sa atin para sa ikabubuti natin lalo pa upang makatulong sa kapwa, higit sa lahat. Amen. Sister Sylvia, any final words from the Lord? Ang masasabi ko lang po sa ating mga kapatid ay patuloy po tayo sa makinig ng Word of God at lagi po nating isama yung ating mga anak. Wala po nasasayang sa Panginoon. Glory to God po. Ang mga bata po ay hindi po malilihis sa kanilang daan kasi guided po sila ng Word of God. Sila nga po laging pag mayroong sa school, may mga events or pinagdadaanan, alam mo yung mabilis ka makabalik sa Panginoon tapos sabihin mo, ay, si Lord ang gagawa ng paraan para maayos po tayo. Kaya yun itong sinasabi ko sa mga bata ko rin, sa mga anak ko, lagi ko sinasabi, lagi mo ipag-pray yung heart desire mo, pag-pray mo kay Lord, kasi nga sinasabi, ang ways ni Lord is higher than our thoughts. Kasi minsan, tayo nagdidesisyon at our own. Pero lagi nating ikonsulta sa Panginoon kung anong gusto ng Panginoon. Kasi nga sinasabi, tayo ay naggagawa ng desisyon natin, pero si Lord pa rin ang nagdadirect ng path natin. Kaya papuri, pasasalamat po ang binabalik namin ng buong pamilya namin sa Panginoon. Kasi kung wala tayo sa Panginoon, ang pandemic na to sa pinagdadaan natin, madidepress ka eh. Pero may Diyos ka na tinitingnan, tinitingala, at alam mong kinakapitan ka, hindi ka pinapabayaan sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kaya maging positive lang na may magandang gagawin ang Panginoon sa atin. Kaya nga sa pandemic na ito, di ba nagkaroon tayo ng bonding, nagkaroon ng bonding ang family, naging open ang isa't isa, hindi na yung walang time para kausapin ng mga anak kasi busy tayo sa mundo. Pero ngayon, nasa bahay lang tayo lahat, nag-online class sila, nasusubaybayan pa natin kung anong mga ginagawa nila. Kaya ang buong pamilya po namin ay walang maibabalik sa Panginoon, kundi papuri, pasasalamat. Thank you, Lord. Amen. Alam mo, Beb, yung bago ko tawagin si Nicole, sana gusto ko yung kanyang final word song eh. Pwede kaya yan, Nold, yung sabi ni Sister Sylvia na yung thoughts natin, ang thoughts ni Lord, mas mataas pa? Pwede naman. Gusto ko duet kami. Sige. Alam mo ba yun, yung Isaiah 55? Paano yung simula nun, Beb? Tulad ng ulan. Pwede tayong sumabay. Sige, kasabay lang. Gusto ko lang naman eh. Ayan, sige. Pwede tayong sumabay lahat. Ito na yung kanyang final. Ayan na. Hallelujah. Siya muna una. Tapos susunod na lang kami sa second stanza. Ready? Ayan na. Tulad ng ulan at hamog, pagdamping sa lupa, ito ay magiging pandilim. Tayo. Kung ikaw ay magtatanim, ikaw ay may aaninin, pagpapalay
Ayan nakasama natin yung anak mo. Oo, mga kapatid. Hallelujah! Sa pagpapala, ako rin opportunity rin na sinamantala ko. Kahapon pa nga, sinamantala ko na lahat yung taga San Pablo At alam kong kahit na COVID, the Lord has been so gracious to us. Okay, mga kapatid. Tomorrow again, let us pray. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na naibigay niyo sa amin na makaabot kami sa kapatiran sa pamamagitan ng live streaming. Alam ko po na ang mga salitang ating natanggap at patutuo ng family ni Brother Don, alam kong it becomes an edification for all of us. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Again, good morning sa lahat. Amen. God bless. God bless.